Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong balita dahil alam naman po natin ang mainstream media talagang magkakakampi na yata mga katambay at yung sinasabing pula, pink at dilaw at yung sinasabing bagong Pilipinas, yung grupo ng mga kaliwang grupo, Makabayang Black, di umano magkakasama na at pinababango pong pilit, pinababango sa taong bayan na parang walang nangyari pong kabulukan noong mga panahon po nila at itong panahon natin na ito mga katambay. Parang walang nakikita ang taong bayan ng malaking problema ng bansa, lalo sa korupsyon, nagtataas ang krimen, at nagbabalik ang napakaraming bulto-bulto di umanong droga sa ating bansa at dumadaming gumagamit na naman ng droga mga katambay at sari-sari pang problema ng bansa. Pero itong mga politiko na ito, politika sa ating bansa ay hindi lumulubay. At ngayon, gamit na gamit po mga katambay, lalo ang eplidong Duterte, gamit na gamit. Katulad po nito, ito po nakulong na po ito dahil po sa sinasabing droga na isang problema ng bansa. Nakulong po ito na binasagang sabakwin mga katambay ang bansag po dito di umano. At ito po ay napakarami po nagpatotoo at nagpatunay. Pero nung dumating po ang bagong Pilipinas, napalaya po yata ito mga katambay at sinasabi niya po na talagang ang Duterte po talaga ang problema ng bansa. Pero ngayon, magbabalik na naman siya mga katambay. Magbabalik na naman. Kaya nga lang, babalikan niya ay sa Kamara. Yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na napakaraming korupsyon ng Kamara, itong dalawang institusyon na ito. Pero dito babalik. At ginagamit pong pilit. Gamit na gamit po ang dating Pangulong Duterte. Ito po, meron naman siyang bagong akusasyon sa dating Pangulong Duterte na kaya daw po at may kapasidad daw po ang ating dating Pangulong Duterte na mang-ipit at ipitin ang mga kalaban daw po sa politika. Kung bakit, alamin po natin dito sa balita. Talagang tinututukan po ng mainstream media na talagang bigyan ng napakaraming exposure ang dating sinasabing sabakwin mga katambay. Pakinggan po natin. Umaga po, welcome po sa Radyo sa Istrenta Balita. Kasama po si Robert Mano at Sherry Ann Torres. Good morning, ma'am. Good morning din sa inyo, Sherry Ann and Robert, at sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Opo, ma'am, maraming salamat. Napakaaga, ha? Oo nga po. Ayun nga, ma'am, uunahan namin kayo ng pasasalamat sa pagising ng maaga para sa programang ito. Opo, Senator, ma'am, unang-una, ang daming revelasyon na nangyayari ngayon sa pagdinig ng Quad Committee, no, ng Quadcom. At salabat na nga po yung paglabas ng mga witnesses, mga testimonya, at yung pinakahuli, yung pagharap nga po ni ex-mayor Mabilog. Meron pa talaga, ma'am, ganitong impormasyon noon na nakuha kayo sa Liberal Party na may plano ang Duterte administration na pilit na ilink sila Mar Rojas at dating Senate President Drilon dito nga sa illegal na droga? Wala po akong maalala na may ganyang informasyon. Pero hindi po kami nagugulat sa mga ganyan na mga revelasyon ngayon. Kasi talaga naman na yung dating Pangulo ay may kapasidad na talagang guluhin at talagang balikan at talagang gawan ng kung ano-ano. Gipitin yung mga mga kalaban sa politika o kaya kahit mga personal na mga kalaban niya. Kaya hindi na po kami nagugulat. Bagamat sabi ko nga, wala naman akong maalala na lumabas na o narinig namin nakarating sa Liberal Party na ganyan nga yung mga sinasabi ngayon ni Mayor J.N. Mabilog. Pero nung umalis nga siya ng bansa, iisip namin yun, there must be a reason. Nga noon is may mga pinapapatay. Meron siya mga kinigiit. Tingnan niyo yung ginawa nila sa akin. Sila ng mga kung ano-ano mga para lang gipitin ako, pahirapan ako. So may kapasidad yung dating Pangulo. Kasi makikita natin yan sa kanyang pagka-vindictive. Na pinipersonal niya lahat. Maski yung trabaho niya, ginagawa niyang personal na
yun na lahat, maski yung mga pag-aano niya sa mga ibang bansa. Alam mo na, naging anti-US siya dahil nga may mga karanasan siyang personal. Yung mga ganun po, yung parang nasa ugali yan ng dating Pangulo. So hindi na ho tayo na nagulat doon. Pero yung nabanggit mo yung Quadcom, yung hearings ngayon na nangyayari na maraming lumabas na mga revelasyon. Sa tingin ko marami pa na dapat alamin. Kasi kung mga ganyan nga, lumalabas na yan na nagpapapatay, nag-o-order ng pagpatay, nagpapatay nga siya ng libo-libo, more than 20,000, na karamihan ay mga mahihirap, yung mga street drug pushers, yung mga nakikita niya mga medyo malalaki, katulad niya, pinapatay na lang niya. Yan, may balak na patayin si ex-mayor Mabilog, pinapatay yung tatay ni Kerwin Espinosa, pinatay yung halos buong pamilya nung si Paruhinog. So yun ang naging gawain. Pero ma'am, ang dami na kasing Putulin na po natin mga katambay. Talagang ginagawa pong tanga, bobo ang mga Pilipino. Itong si dating senadora at may bansag pong sabakwin mga katambay. Talagang ginagamit po niya talaga ang Duterte para po bumangon muli at para po sabihin na siya ang tama, ang mga Duterte ang mali. Di ba? Hindi niyo po ba napansin? Napakarami niya pong bintang sa mga Duterte, lalo sa dating Pangulong Duterte, na una-una talagang mamamatay tao. Saka pag daw ginusto ng dating Pangulong Duterte, kayang gawin at talagang meron itong kamay na bakal. Parang ganun ang ibig niya sabihin. At talagang tinutukoy niya pa na mahigit 20,000 raw ang pinapatay ng dating Pangulong Duterte. Kung totoo po yan talagang sinasabi nyo, bakit ni isang kaso wala po kami nababalitaan na isinampa sa korte ng Pilipinas? Napakarami po palang pinapatay ng dating Pangulong Duterte. Di po ba mga katambay? Hindi nyo ba napapansin? 2 taon na po wala sa posisyon at hindi na presidente ang dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, sasabihin mo sa mga Pilipino na nahandun pa rin yung kanyang power at talagang lakas ng Duterte sa pamahalaan na wala na siyang kapangyarihan bilang mag-utos sa mga ito, mga katambay, at hindi na siya commander-in-chief. Di po ba? At yung sinasabi rin nito na napakarami raw pinapatay at pag gusto raw ipapatay, di ba? At sinabi niya nga pati yung mga mayor, di ba? Yung mga mayor daw po. At sinasabi pati si Mabilog na talagang kung hindi lang nakaalis ng bansa, baka nadisgrasya na, mga katambay. At kung talagang kayang magpapatay ng dating Pangulong Duterte, di sana hindi ka na po nai-interview ngayon. Komento ni Kamanong, hindi ka na po nai-interview ngayon ng mainstream media at ng mga radio station sa ating bansa, dating Senadora Laila de Lima. Di po ba? Dahil mas matindi po ang akusasyon po sa inyo. Dahil may pagawaan po kayo ng droga sa Muntinlupa. Di po ba? Kung talagang mamamatay tao ang dating Presidente Duterte, hindi na po sana kayo nilitis ng korte at patay na po kayo di umano ngayon. Di po ba? Yan ang sinasabi yan po ang sinasabi nyo na talagang madaling magpapatay ng dating Pangulong Duterte, lalo pagkasangkot sa droga. At may mga mayor. Yung mga mayor nanlaban Nanlaban, di ba? May mga private army. Di ba? Saka ito po talaga talagang kagustuhan na rin nila na lumaban sa gobyerno. Di ba? Yun po dala po ng operasyon ang mga nangyari po sa mga mayor na namatay. Di ba? Kaya yung sinasabi po ni dating Senadora Laila de Lima, puro hearsay. Alam niyo po 'yon, puro paninira lamang ang ginagawa. Ito po isang magaling na abogado rin yata ito. Abogado po ito, si Laila de Lima, mga katambay. Sa dami po ng kanya akusasyon, bintang sa dating Pangulong Duterte, nakita po ba natin itong nagdemanda man lang sa korte at nililitis na po ang mga kaso?
sinampa nila sa dating Pangulong Duterte? Hindi na po ito Pangulo. Wala na po immunity ito. Di po ba? Pati po ang Kamara. Kung ang Kamara, sinasabi po napakarami pong testigong lumalabas na magpapatunay na talagang mamamatay tao at napakaraming ginawang hindi maganda sa bansa ng dating Pangulong Duterte. Sinampa ba? Nagsampa po ba? Ilang buwan na po nilang ginagawa yan, yung exposure na siraan ng dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte. Di ba? Na kung saan-saan po nila dinadala kasama ang ICC, ang International Criminal Court. Saan po? Di ba? Saan lang po nila dinadala yung sinasabi nilang napakaraming kasamaan ginawa ang dating Pangulong Duterte? Saan lang po dinadala nito mga ito? Sa Kamara lang at Senado. Never dinala ito. Never dinala sa Korte ng Pilipinas ito, mga katambay. Dinadala lang nila sa International Criminal Court na hindi pa tayo nito, hindi na tayo miyembro nito, mga katambay. Ganun po katindi po silang gumamit ng paninira, komento na inyong lingkod. Paninira, political harassment ang ginagawa at demolition job sa mga Duterte. Di ba? Hindi nyo ba napansin? Buhay na buhay at puro buhay pa ang ating mga judge. At ang Supreme Court, nananatiling Supreme Court pa hanggang ngayon, gumagana pa sa ating bansa. Di ba? Ang korte natin, nagpapangsyon. Napakarami lang bintang sa dating Pangulong Duterte. Ni ayaw nilang ipunin yung sinasabi nilang akusasyon at sinasabing napakarami lang ebidensya, napakarami lang testigo. Bakit ayaw nila isampa sa korte? Di po ba? Lumalakad po ang araw, oras. Wala pong nangyayari. Puro pagwawaldas lang po ng pera ang nangyayari po sa ating bansa. Niwawaldas po nila pera ng taxpayer sa Kamara eh. Hearing ng hearing. Hearing ng hearing. Ano mangyayari sa hearing sa Kamara? Hindi naman pwedeng magpakulong ang Kamara. Pwede lang nila pakulong. Yung contempt, sasabihin lang nila, ako contempt ka namin. Hanggang Kamara lang. Pero hindi naman nila pwede ikulong na matagal din doon. Yung sinasabi nila, kinontempt nila. Di ba? Saan po ang tamang proseso? Sa hukuman. Sa hukuman dadalhin. Di ba? Tingnan nyo po yung ginawa nila kay Kibuloy. Di ba? Kay Kibuloy. Nasa korte na ngayon. Di sa korte na pag-uusapan. Di ba? Nanahimik na rin ngayon. Tahimik na. Ganun po ang sinasabi ni Kamanong. Pag dinala po kasi nila sa korte yan, wala na pong media mileage ang magaganap sa mga politiko. Real talk po yon. Kasi malapit na pong halalan. Kailangan po nilang gamitin ang Duterte para sabihin sila ang matino, sila ang magaling, yung kanilang plataforma, yung kanilang pagiging politiko ang tama at talagang ang masama ay mga Duterte. Babango kami at magiging maganda ang tingin sa amin ng taong bayan. Ang mga Duterte ang masama kasi napakarami naming kinukuhang mga testigo para magdiin at patunayan at magpatunay na talagang masamang tao ang mga Duterte. Lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Ganun po ang ginagawa po ngayon eh. Ginagawa po tanga at bobo ang mga Pilipino at ang kasama na po siyempre po ang ating mga OFW. Akala po kasi nila kahit wala po sa bansa ang OFW, kayang-kaya po nilang lukuhin. Kayang-kaya nilang bilugin ang ulo ng mga OFW at ng mga Pilipino. Kaya nilang bilugin lahat ng kukumbidahin nila dito po sa Kamara, sa institusyon na bulok at worse at corrupt di umano ayon sa dating Pangulong Duterte. At sa atin mismong Vice President Sara Duterte, pinatunayan din po ng Vice President yan, ang institusyon ng Kamara at Senado. Talagang sanay na sanay po. Extraordinary mga katambay. Bilyon-bilyon ang idinadagdag mga katambay. Tapos itong mga crocs na sinasabi, mga katambay, pagtitiwalaan ng taong bayan. Di po ba? Mas napakalaki na korupsyon na nagaganap sa dalawang institusyon na ito. Ngayon sila yung kala mong kigagaling na politiko. Napakaraming nagawa. Di ba? Ang nakikita lang ngayon ng mga Pilipino na napakaraming nagawa ng dalawang institusyon na ito korupsyon. Maraming nagawang korupsyon. Hindi maraming nagawang paglilingkod sa Pilipinas at sa taong bayan, sa mga Pilipino.
Di ba ba? Dahil wala pa ring magandang matino at programa tayong nakikita sa institusyon na ito. Maliban lang sa magbangayan sa politika. Di ba? Pero ang bansa natin napag-iiwanan na. Napag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay nating sa Asia. Napag-iiwanan na ating bansa dahil sobra tayo sa pamumulitika. Yung magaling na dating presidente at magaling na naging presidente, yung pa yung pinasasama. Yung sinasabing napakaraming issue na presidente, yun ang ginagawang mabuti. Binabaliktad, mga katambay. At yung kanilang kabulukan, yung kabulukan po nila, yun naman ang pilit na pinababango at ang ginagawa nilang pantakip, ang mga Duterte pa rin. Kamukha po ito. Si dating Senadora Laila de Lima, yung kanyang mga kabulukan di umano, at yung kanyang mga ginawang hindi maganda sa bayan at sa mga Pilipino, na talagang matindi dahil ito'y nakakasira ng buhay ng tao, dahil ipinasok niya di umano ito Nakulong po ito Diba? Nakulong po ito sa droga. Talagang sumisira po ito. Sumisira po ito ng tao, ng bayan. Di ba? Sinisira po nito ang taong bayan. Droga po ito ang issue nito ng dating Senadora Laila de Lima. Pero ngayon, binabaliktad nila ang sitwasyon na kung sino pa yung naglilinis na ang Pilipinas ay hindi mapunta sa narco-politics na si dating Pangulong Duterte. Siya pang pinasasama nila samantalang sila yung naging sangkot sa droga. Sila yung nagka-problema ng malaki sa droga. Sila yung sumisira sa mga Pilipino, sa mga kabataan. Di po ba? Pero ngayon, sino po ngayon ang minamahal at tinatangkilik ng mainstream media? Sila. Sila yung nagbigay ng napakalaking problema sa bansa na maging narco-politics tayo, lalong-lalo sa droga at sa krimen na napakataas. Sila yung nagbigay ng malaking problema na ang dating Pangulong Duterte lang ang gumagawa ng paraan para malutas. Hindi nga lang niya nakaya ng 6 na taon dahil grabe na katindi ang problema ng bansa, lalo sa droga at kriminalidad. At kasama pang mga kaliwang grupo, mga terorista. Di po ba? Samantalang sila, ano nagawa nila sa bayan, mga katamay? Maliban ilugmok sa kahirapan ng ating bansa, ilugmok sa bisyo, sa masamang bisyo, at sa sinasabing napakatinding krimen. Di ba? Binuhay mo yung bansa natin, worst na country tayo ng mga panahon na yun. Naiangat at kinilalang muli ang Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero ngayon, bumabalik na naman ang ating bansa. Nagiging worse na naman. Sa katunayan, worse na ang ating bansa, lalo sa krimen. Nangunguna ang ating bansa, lalo ang syudad ng Metro Manila, ang Maynila. Nangunguna sa pinakamataas na crime rate sa buong Southeast Asia, mga katambay. At kasama na rin tayo sa top 10 na very risk pumunta ng bansa natin sa Asia, ang Pilipinas. Hindi na safe. Nakakalungkot lang. Pero itong mga politiko na ito, sila rin yun noon Sila rin yung naglilingkod ng mga panahon na yun na mapakalaki ng problema ng bansa. Di ba? Sa korupsyon at sa droga. Ngayon, bumabalik na naman ang ating bansa. Korupsyon, droga. Di ba? Kriminalidad o krimen. Di po ba mga katambay? Di ba napapansin? At kahirapan. At hirap sa pagtugon ng mga problema ng bansa. Korupsyon ang napakadali nilang tugunan sa korupsyon. Hindi po sila maunahan pagdating yata sa korupsyon, mga katambay. Kaya ito, si dating Senadora Laila de Lima, ikukumpara natin sa achievement na gawa ng dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa achievement niya. Ano ang achievement niya? Maliban doon sa nagkaroon ng gawaan ng droga sa Muntinlupa nung siya'y DOJ Secretary. Di mo ba? At yung kanyang mga personal na buhay, pati kanyang mga bodyguard at driver na nagiging kalaguyo daw niya, di umano. Yung po ba ang mga achievement na ibibigay sa Pilipinas nito? Ano po ang ibibigay nito sa Pilipinas? Mag-produce ulit, di umano, ng napakalaking transaksyon o pabrika ng droga? Ganun po ba? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kaya
Kaya dito po sa nangyayari po sa ating bansa, kasama po ang lahat halos po sila. Talagang parang mas gusto pa nila maging worse ang ating bansa at mas gusto pa nila talaga ang korupsyon ay laganap sa ating gobyerno at laganap ang droga sa buong Pilipinas at ang krimen. Mas gusto po nila, lalo po yata itong mga mainstream media. Gusto po kasi naikinabang po yata sila eh. Naikinabang kaya wala po silang kahirapang na natatamasa sa buhay, mga katambay. Di ba? Pero yung ating mga henerasyon, yung mga susunod nating generation, yung ating mga kabataan, ganito po. Ganito po ang kanilang mararanasan sa ating bansa. Pag hindi po ito kung wala pong Duterte, kung walang Duterte sa ating bansa, ganito po ang mararanasan ng ating mga susunod na henerasyon pala. Talamak ang droga, ang krimen, ang korupsyon. Para walang iniwan tayo sa mga worst na bansa. Di ba mga katambay na talaga sobrang corrupt. Pasalamat na po tayo. No? Papasalamat din si Kamanong, mga katambay, na meron pong Duterte na dumating sa ating bansa at naupo sa pinakamataas na posisyon. Nakita po natin talaga ang problema na matagal na nilang ginagawa, napakatinding korupsyon. Kaya po ito, gusto rin po yata ito talagang pumunta sa Kamara dahil tatakbo po itong party list, mga katambay. Isa po itong mamamayagpag na naman sa Kamara kung ito po'y papalarin. Pero sana maging matalino na po ang taong bayan. Wag pong payagan, lalong-lalo na yung mga politiko na nakitaan na natin kung paano sila magtrabaho sa ating bansa. Magagaling lang sa salita. Pero ang nilulugmok po ang mga taong bayan, ang taxpayer, ang mga Pilipino. Walang awa sila sa tao. Mas pinoprotektahan nila yung mga kani-kanilang sarili at kani-kanilang bulsa yata, mga katambay. Kaya maging matalino na tayo, mga katambay. Sana hindi rin to makalusot. Kasi kung makakalusot ito, sa tingin ni Kamano, ano gagawing kagandahan ito? Sanay na sanay sa pamumulitika. Di po ba? Pamumulitika ang ginagawa nila. Malayo pang halalan, puro politika na po ginagawa nila. Puro atak. Kaya po siguro yata ito pinalabas ng kulungan At na-absuelto dahil gagawin din yata itong attack dog di umano sa mga Duterte. Di ba? Kaya binigyan po ng kalayaan ito yata, mga katambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kaya nakakalungkot. Muli po, mga katambay, maraming salamat po sa mga naagusto po na ating maliit na programa. Ang Tambayang Makabayan, komento na inyong lingkod, siyempre po sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.